Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Dalawang ating tatalakayin natin ngayon. Ang una ay tungkol naman sa katanungan ng isa nating viewer. Ang tanong niya ay kung may karapatan ang kanyang stepson at stepdaughter sa kanyang ipinundar na property. At ang pangalawang issue na ating tatalakayin naman ay tungkol sa pinagchichismisan daw siya na palautang. Pwede ba raw siyang magreklamo? Bago natin talakayin ang ating mga katanungan, please subscribe kung hindi pa kayo subscriber. Paki-like na rin at paki-share ang ating video at magbigay ng inyong comment. Ito yung unang tanong ng ating viewer. Attorney, tanong ko lang po kung may karapatan yung mga stepson at stepdaughter ko na angkinin ang aking ipinundar na lupa at bahay na nasa aking pangalan. Ang ating sagot, depende. Kung ikaw ay kinasal sa kanilang magulang ng iyong stepson at stepdaughter sa panahon na umiiral na ang family code, ang mga provision nito ang mag-a-apply sa iyong situation. Ang ating family code ay naging epektibo o nagsimula noong umiral noong August 3, 1988. So kung ikaw ay kinasal noon or after August 3, 1988, kung ano ang nakasaad sa family code tungkol sa property relations ng mag-asawa, yan ang mag-apply sa iyong situation. Ano ang sabi ng ating family code? Nakasaad sa Article 75 sa nasabing family code, ang mga magiging mag-asawa ay maaring magkasundo ng kanilang property relations bilang isang absolute community property. Ano yung absolute community property? Sa ilalim ng community property, ang lahat ng mga ari-arian na dinala o pag-aari ng bawat isa bago ikinasal ang mag-asawa ay nagiging pag-aari nilang dalawang mag-asawa. Halimbawa, kung bago ikinasal sina Juan at Maria at si Juan ay merong mansyon sa Baguio City, habang si Maria naman ay may palaisdaan sa Dagupan City, sa sandaling ikakasal sila, ang mansyon at palaisdaan ay pag-aari na nilang dalawa. Ganon din, lahat ng mga ipupundar nila habang sila ay kasal, pag-aari rin nilang dalawa ang mga ito. Silang dalawang may-ari. Pero mayroon din mga exception o hindi kasali sa community property tulad ng mga alahas, yung mga personal na gamit tulad ng golf set. Exempted yan. Exempted sa tinatawag nating absolute community property. Accepted din yung mga minana habang kasal, maliban kung ang mana ay naipasa na at nasa pangalan na ng nagmana bago ang kasal. Maring ang property relations din ng mag-asawa ay conjugal partnership of gains. Sa ilalim ng conjugal partnership of gains, pwedeng magkasundo ang mga ikakasal na mga ari-ariang naipundar bago ang kasal ay nananatiling exclusive na pag-aari ng bawat isa sa kanila. Ngunit, ang lahat ng kita, lahat ng bunga nito, at mga ari-ariang makukuha habang sila ay kasal, ay pagsasamahin sa isang common fund. Halimbawa, bago kinasal sina Juan at Maria, si Juan ay merong apartment at si Maria naman ay may pampasadang jeep. Ang renta sa apartment ni Juan at ang kita ng pampasadang jeep ni Maria ay mapupunta sa pinagsamang pundo nila. Pundo nilang dalawa. Ito yung common fund. In short, yung mga kita ng kanilang sariling property ay mapupunta sa kanilang pinagsamang pundo. Pwede rin magkasundo ang mag-asawa bago sila ikakasal na ang kanilang property relations ay complete separation of property. Ang ibig sabihin nito, yung sa iyo ay sa iyo lamang at sa akin ay akin lamang. Kadalasan, ito yung pinipili na property relations ng mga maraming mga ari-arian, yung mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Ito yung property relations na kanilang pinipili. Pinipili nila na
Sa iyo lang ang iyong pag-ari, akin lang ang aking pag-ari. Yan ang ibig sabihin ng exclusive property ng bawat isa sa kanila, complete separation ng kanilang property. Pero kung walang kasunduan na ginawa ang mag-asawa, ang iiral na property relations ay ang absolute community of property. At tulad ng sinabi natin kanina, lahat ng mga arian na dinala o pag-aari bago ang kasal ay magiging pag-aari nilang dalawang mag-asawa. Kaya kung balikan natin ang tanong ng ating viewer, ang sagot ay depende. May karapatan ba ang kanyang stepson at stepdaughter sa kanyang bahay at lupa na ipinundar niya? Wala silang karapatan kung buhay pa yung kanyang asawa na magulang ng kanyang stepson at stepdaughter. Hindi mga tagapagmana ang mga stepson at stepdaughter sa kanya, sa ating viewer, kundi sila ay tagapagmana sa kanyang asawa na parents, magulang ng kanyang stepson at stepdaughter. Pero may karapatan lang sila na magmana kung patay na ang kanilang magulang na asawa ng ating viewer. Kung buhay pa ang asawa ng ating viewer, wala silang karapatan. At ang kanilang karapatan, kung sakasakaling patay na ang kanilang magulang, ay yung share lamang ng kanilang magulang. Assuming patay na ang kanilang magulang na asawa ng ating viewer, ang property ay hahatiin ng dalawa. 50% para sa nabubuhay na asawa, 50% sa namatay na asawa. At ang share ng namatay na asawa ay hahatiin ng kanyang nabubuhay na asawa. Ito yung surviving spouse. At ang kanyang mga anak, maghati-hati sila ng pantay. Yung nabubuhay na asawa, ito yung ating viewer, yung kanyang stepson at yung kanyang stepdaughter. Ibig sabihin, yung 50% na share ng namatay na asawa ay hahatiin ng tatlo, 1/3 sa nagbigay ng ating katanungan, ng ating viewer, at tig 1/3 ang kanyang stepson at stepdaughter. Sana nasagot ko ang iyong katanungan, pero magbabago ang aking sagot kung merong mga ibang information na maaring babaliktad sa situation. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Ito yung sabi ng ating viewer. Attorney, pinagchichismisan ako sa public place na ako ay palautang. Anong dapat kong gawin? Wala akong utang, pinagchichismisan ako. Mga kaibigan, may parusa sa mga nagkakalat ng chismis. Kung ang chismis ay nakakasira sa dangal, nakakasira sa reputasyon ng isang tao, ng isang juridical person, o sa isang patay na tao. Dahil sa chismis, may posibilidad na magdulot ng kahihiyan, kasiraan o paghamak ng isang individual. Kaya sa aking payo, kausapin ang sinasabi mong nagkakalat ng chismis laban sa iyo. Pagsabihan siya na kung hindi siya hihinto, mapipilitan kang gumawa ng legal na aksyon para protektahan ang iyong reputasyon. At kung ayaw pa ring titigil, pwede kang dudulog sa inyong barangay dahil palagay kung pareho naman kayong nakatira sa isang bayan. Kausapin mo ang nagchichismis sa iyo. Kausapin mo siya ng personal na kung maaari, tigilan na niya ang kanyang paninira sa iyo. Kausapin mo ang mga personal na nakarinig sa paninira sa iyo na maging yung mga witnesses. Dapat meron silang mga affidavit kung saan isasalaysay nila ang kanilang personal na nalalaman, personal na narinig at ginawang chismis laban sa iyo. Para hindi naman sasabihin na pumapanig sa iyo ang iyong mga witnesses, mas mabuti kung ang mga ito ay hindi mo kamag-anak, dahil kung kamag-anak mo, baka sasabihin nila, kamag-anak yan. Kaya pinapanigan yung nagre-reklamo. Hopefully, maayos ito sa inyong barangay. Pero kung hindi,
ikaw ay bibigyan ng certificate to file action para pwede ka nang magsampa ng kasong slander o oral defamation. Mga kaibigan, ang aking sagot ay batay lamang sa ibinigay na information. Maraming salamat. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Paki-share na rin ang ating video at magbigay ng iyong comment. Maraming salamat. Bye-bye.